guys! Kamusta? Kain umaga nga pagdating ni Marlon galing work meron siyang dalang mga gulay. Nabili nga pala niya ito sa may San Pascual Bypass Road kung saan siya dumadaan pa uwi. Nabili nga pala niya ito sa halagang 50 pesos itong isang plastic. At ito nga ang kanyang mga nabili. Dahon ng kamote sa halagang 10 pesos, bulaklak ng kalabasa sa halagang 10 pesos, dahon ng kalabasa sa halagang 10 pesos din at itong kalabasa sa halagang 20 pesos. Kulang pa nga yung kanyang mga sangkap kaya naman bumili siya sa aming kapitbahay ng mga dagdag pang gulay. At ang kanya pang mga nabili ay okra, talong at sibuyas kasi may bawang na rin dito sa aming bahay at pampalasa. Siya na nga nagpresentang mag-gayat ng mga sangkap at siya na nga rin daw ang magluluto kaya wala akong parte sa paglulutong ito. Napakaswerte ko nga sa asawang kong ito at kahit pa paano ay maalam nga din siya magluto. At gustong-gusto nga niyang siya ang nagluluto lalo na kapag gusto niya yung lulutuin. Tulad na nga lang nitong gulay na ito, siya nga magluluto nito kasi gustong-gusto nga niya ito kainin. At pagkatapos nga niyang gayatin lahat ng mga sangkap ay eto na yung kanyang mga ginayat. At ang isasabaw nga pala niya dito ay yung pinaghugasan ng bigas. Pagkatapos nga nito ay nagsimula na si Marlon magluto. Naglagay nga lang pala siya ng konting mantika para sa paggisa ng bawang at sibuyas. At nang mainit na nga ang mantika ay ginisan na niya ang bawang at sibuyas. Ginisan niya nga lang ito hanggang sa maluto at pagkatapos nga nito ay nilagay na niya yung mga ibang gulay tulad ng kalabasa, talong at okra. Ginisa na nga din niya yung mga gulay hanggang sa maluto ito ng konti at pagkatapos nga ng konting paggisa ay nilagyan niya na ito ng pinaghugasan ng bigas para sa kanyang sabaw. Hahayaan nga lang natin itong kumulo hanggang sa maluto yung mga gulay at pagka kumulo na nga ay nilagyan na ni Marlon ng konting toyo at isang buong pork cubes bilang pampalasa. Haluin nga lang natin to hanggang sa kumalat yung mga pampalasa at pagkatapos nga nito ay pwede natin ilagay yung dahon ng kalabasa at dahon ng kamote. Pakuluan nga lang natin to ng mga konting minuto hanggang sa maluto yung mga dahon at pagkatapos nga nito ay pwede na rin natin ilagay bilang panghuli yung mga bulaklak ng kalabasa since malambot lang din naman ang mga ito. Pakuluan nga lang din natin yung mga bulaklak ng kalabasa hanggang sa ito'y maluto at okay na yung ating ginisang mga gulay na luto ni Marlon. Tinikman na nga din pala niya kanina yung sabaw at okay na okay nga ito sa kanyang panlasa. So yun lang for today's video. Maraming salamat at huwag mong kalimutan mag-follow para updated ka sa aming next video. Bye!